For me, malaki po yung epekto ng current condition ng local water at wastewater system sa general well-being ng community. So, kasi kapag maayos yung sistema, we all know naman na mas kampante tayong mga tao. Mas smooth yung daily activities at mas safe yung feeling nila na once na mag-consume sila ng water or kung ano man is safe sila. So, pero kapag hindi naman maganda yung maintenance, pwedeng magdulot ito ng health risks, abala at stress sa mga residente. They influence people's health, comfort, and daily routines. When systems work well, people feel safer and worry less. But when therefore it causes stress, inconveniences, and even health risks. Laking epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay dahil mahalaga ang malinis sa tubig sa kalusugan at kalinisan. Kapag hindi maayos ang tubig or ang wastewater, ay alam naman natin na may mga masama itong epekto kagaya ng mga pagbaho at prone ng sakit. Yes, minsan naiisip ko rin kung saan napupunta yung mga wastewater galing sa bahay natin. Usually, iniisip ko na dumadaan ito sa mga drainage system ng barangay pero hindi ko sure kung paano ba kung gaano ba kaayos yung process. Yes, I have thought about it sometimes. Mostly when issues come up or when I see drainage system outside. Opo, minsan naiisip ko rin kung saan ba ito napupunta, kung sa drainage ba, or dumadaan ba ito sa proseso bago makarating sa yung tubig. Yes, kami sa bahay, personally, nakaka-experience kami ng mga problema tulad ng, ayun nga, pagbabara ng drainage, mabahong amoy, at minsan is pagbaha kapag malakas din yung ulan. Nakaka-apekto ito syempre sa mga daily activities namin. Yes, I have experienced things like slow drains and occasional bad smells. It's annoying and disrupts daily tasks and it feels uncomfortable. Opo, may pagkakataon na nabara talaga yung drainage. Kaya, minsan na-experience ko siya. Tapos, lalo na kapag malakas yung ulan, kaya nagkakaroon ng kaunting pagbaha at hindi ka nais-nais na amoy. For me, kulang yung support or resources ng barangay namin para ma-handle ng maayos yung mga wastewater. Minsan, halata na hindi sapat yung mga equipment nila, yung tao or budget para sa regular cleaning at maintenance. Kailangan pa ng mas malaking tulong para sa mas mga nakakataas. I'm not sure if the barangay has enough resources. They try, but it feels like they need more support and better equipment to manage wastewater properly. Siguro sa tingin ko, hindi masyado. Ginagawa naman ng barangay yung makakaya nila para masolusyonan yung mga problema. Pero syempre, hindi pa rin naman maiiwasan natin yung mga drainage, yung pagbahad, gawa nga ng mga kanal na maraming mga basura. Kaya siguro sa tingin ko hindi masyado malaki yung funds nila para sa mga flood control na yan. So parang wala silang masyadong nasusolusyonan. Para sa akin, para maiwasan yung sakit at pollution sa paligid, para safe din yung water bago ito bumalik sa nature. Layo nitong alisin ng mga dumi at nakakalasong sangkap para hindi makapinsala ito sa atin. Pinaprotektahan din nito ang kalusugan ng tao at ang mga likas na yaman. To remove harmful substances so it doesn't pollute the environment, spread disease or harm people and animals. It helps keep our water resources clean and safe. Maganda rin gamitin yung wastewater bilang resources. Pwede itong maging paraan para makatipid sa tubig at gumawa ng mga iba pang useful thing. I think maganda itong idea kung makakapinandangan ng wastewater ng ligtas, gaya ng pagpapatubig, pagpalilinis o paglikha ng enerhiya, makakatipid tayo mga tao o mga tao sa isang komunidad sa tubig at nakakabawas din sa polusyon tsaka sa mga maaaring suliranin. Kaya I think maganda tong idea na to. I think using wastewater as a resource is smart. Instead of just throwing it away, we can turn it into something useful. Yes, narinig ko na yung microbial fuel cells. Para siyang technology na kayang gumawa ng energy galing sa bacteria sa mga wastewater. I've heard a little about microbial fuel cells but not in detail. Hindi pa po. Hindi siya familiar sa akin. Pero nakaka-interest na malaman kung saan ba ito patungkol. So,
positive about it, turning waste into electricity sounds very efficient and environmentally friendly. It's like solving two problems at once. Wastewater can produce energy by using the natural reactions of microbes that break down organic matter. As they do this, they release electrons which can be captured as electricity. Sa tingin ko, pwede i-process yung wastewater para ma-produce ang energy tulad ng kuryente, gamit yung microbes or iba pang technology. May mga organikong material sa wastewater na kinakain ng microorganism sa proseso ng pagbibiliktong nito. Pwede din makalikha ng kuryente o biogas. So yun, excited ako sa idea na gagawing useful yung mga waste. Kasi makakatulong siya and napapakinabangan lalo na kung makagawa itong electricity. Mas sustainable at makakatulong siya sa community. Ay nakakaramdam ng kasiyahan tsaka ng positibo dahil makakabago at makakalikasan itong solusyon na babawasan ang mga problema sa basura tsaka problema sa tubig habang nakakalikha ng isang mahalagang proyekto o isang idea na makakatulong sa ating mga tao.